may we get palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government? Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Wait lang, ma'am. Salamat, sa ano po to, event sa Hong Kong, she said, salamat sa suporta nyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kumbaga sa thesis, kung ikaw ay nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya, baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya.